Report! Panelo at Rodriguez binatikos ang depensa ng palasyo sa pagpapasuko kay FPRRD sa ICC. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Hannah Jane Sancho. Sa naunang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nitong naaayon sa batas ang pagpapadala kay Duterte sa The Hague. Ayon kay Castro, malinaw umano ang Republic Act 9851, particular sa Section 17, na maaaring i-dispense ng gobyerno ang sariling investigasyon kung ang kaso ay dinidinig na sa isang international tribunal. Maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mali umano ang interpretasyon ng batas. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Panelo na hindi maaaring gamitin ang Section 17 ng Republic Act 9851 upang basta na lamang isuko ang isang Pilipino sa isang banyagang tribunal. Alam po ninyo kasi ito si Aling Clara. Abogado siya pero alam niyo, klase-klase rin ng abogado eh. Yan ang mahirap pag ikaw ay nagtatanggol sa isang indefensible position na nasisira, nawawala sa hulog ang iyong mga opinyon. Ayon kay Panelo, ang naturang batas ay nilikha para sa pag-usig ng mga krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas at hindi para talikuran ang sariling proseso ng hustisya. Samantala, nagbigay din ng mabigat na pahayag si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Malinaw na ipinagkanulo niya, hindi lamang yung katauhan at pagkatao ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kundi yung soberanya ng Pilipinas. Ang sinabi niya, pag-iimbestiga. Hindi na investigation yung nangyari. Kanya nga state-sponsored kidnapping. Ang nangyayari, inaresto nila, hindi na pag-imbestiga yun. Pagka nag-aresto ka na, ibig sabihin tapos na yung investigation. Tinawag ni Rodriguez na state-sponsored kidnapping ang nangyari at iginiit na malinaw umano itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Anya, kung may dapat managot, dapat itong litisin sa mga korte ng bansa at hindi sa ICC. Matatandaan noong 2024, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC dahil gumagana ang hudikatura at law enforcement ng bansa. One follow-up, sir. So, if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Gayunman, noong March 12, 2025, isinuko ng pamahalaan si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Nakatakda ang confirmation of charges mula February 23 hanggang 27. Sa isang liham, sinabi ni Duterte na hindi siya dadalo at hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng tribunal. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahan, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.